Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong pamilya Duterte at mga DD shit. Okay, kasi baka sabihin naman nila hindi na ho natin sila na pag-uusapan dito ho sa ating channel, ha? Baka akala nila puro na lang flood control issue. Bigyan ho natin ng konting time ho itong mga ito. Kasi ito hong pamilya Duterte, pati ho itong mga DD shit ay nataranta na ho ha? Nataranta ho sa ginawang pag-post ho ni dating Senador Antonio Trillanes na kung saan ay makikita ho natin sa picture. Makikita naman ho natin sa picture na pamilyar naman talaga, no? Halatang nasa ICC siya, ho. Pamilyar tayo sa place kasi alam niyo naman yung mga DD shit dyan. Mga nag-rally. Pinusuya ni dating Senador Antonio Trillanes sabay caption ho ng ganito. Basahin natin. Relax lang po, nasa loob pa si Dutz. Naghahanap buhay lang ang abogado niya. Kung ano-ano na ho ang naging naging speculation ho ng mga pamilya Duterte. Especially ho itong si Pulong Duterte. Pati ho itong mga kanilang taga-subaybay na halos parang masiraan na ho ng ulo. Sinabi pa ho ni Pulong Duterte sa kanyang post, mga kababayan. Excuse me. After ho mag-post siya ni Senador Antonio Trillanes, ni dating senador. Ito ho post ni Congressman Pulong. Basahin mo natin. Si Trilling pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD. Baka magkalat ka ng virus mo dyan. At di ka pa naman na-inject ng anti-rabies shot mo. O nga pala, strict ang Netherlands. Siguradong dinaan ka muna sa quarantine ng mga hayop. Kasama mo pa rin ang tuta mong si Las Cañas. Huwag ka mag-alala, magkakaganyan ka rin sa selda, hintayin mo lang, umuwi ka na sa Pinas at harapin nyo ang mga kaso nyo, mga duwag kasi kayong mga sundalong kanin. Sige na, balik ka na at magka-report ka na ng amo mong bangag ng mga praning walang si Pulong. Makagamit ng mga word, kung makagamit ng mga term, parang hindi congressman Bagay ito, kaya lang naman nakakuha naman ng mga pwesto ito kaya lang nakilala ito dahil lang sa Tatay Digong lang din naman nila. Tatay Digong lang naman nila talaga sikat din mga kababayan. Ang alam kasi natin nang nag-welfare check, ang Philippine Embassy, nung nakaraan pa ho yan di ba? Yan ho yun yung dinadakdak ho ni Vice President Inday Sara Duterte. Nag-implikasyon agad ho sila dun sa picture na yon. Doon sa picture ho na yon ni Trillanes na ang caption, relax lang po, nasa loob pa si Dutz. Naghahanap buhay lang ang abogado niya. Sinabi ba ni Trillanes yung picture na yan bago? Ano ngayon kung pinost niya yung picture na yan, tapos ang caption ganyan? Ano nasa isip nyo? Si Trillanes nasa dahig? Ako, ang analyze ko rito, itong picture na ho na to, matagal na Tingin ko 2016, 2017 pa ito, or yung mga taon, mga nakaraan na kung saan inaasikaso niya ho, ang kaso ho ni Digong. Kasi kung matatandaan nyo mga kababayan, nung panahon ho ni Duterte, nung siya ho ang presidente rito ho sa atin sa Pilipinas, ito ho si Trillanes, ang mismong nagsampa na ho ng kaso ng Crimes Against Humanity doon ho sa ICC sa Hague sa Netherlands. Hindi ho siya rito nagsampa ng kaso. Siyempre, dito ka ba naman magsasampa ng kaso? Hawak lahat ni Digong lahat ng ahensya ng gobyerno ng panahon na yon. Siya ang siga ng mga panahon na yon. O kaya sila sa ICC. Kung di ako nagkakamali, nag-file ho si dating Senador Antonio Trillanes ng Crimes Against Humanity dyan sa ICC, 2017. So, umandar pa. 2019,
Tinanggal ho ni Digong ang ugnayan ho natin sa ICC. Kumalas tayo. Yung sinasabi niya na ang Pilipinas, sinasabi nila ngayon na umalis na raw ang Pilipinas sa ICC. Actually, hindi naman umalis ang Pilipinas sa ICC. Tinanggal ni Digong. Hindi ho umalis. Hindi ho napag-usapan yan sa mababang kapulungan. Hindi ho yan napag-usapan sa Senate. Hindi ho napag-usapan sa Congress. Wala ho nangyaring botohan. Ginamitan lang ho ng kapangyarihan ni Digong. Siya ho ang nagkalas, siya ho ang umalis. Inalis tayo, hindi umalis ang Pilipinas. O kaya, nagpicture ho si Trillanes, abay kung ano-ano na ho ang implikasyon ho sa mga DD shit. O, sa mga tuta ho ni Digong. Yan sila Roque, sila Robin Padilla, yan si Pulong. O, akala nila si Trillanes talagang nagpunta ng dahig, sinilib sa kulungan si Trillanes. Nag-welfare check daw. Isipin mo pangalan nito, si Pokpok Win, si Hanelit Abencenia. Ba't tinawag na Pokpok Win? Di ba namukpok nga yun ng cellphone doon sa PNP personnel, yung pulis na babae? Kaya naman sa ganung Pokpok Win niya, namukpok lang namumukpok. Yun nga, hindi pinapapasok eh. May karelasyon na ni Digong yun. Pwede lang daw dyan talagang kapamilya, asawa, anak. Tapos spirit advisor. Pwede. Abogado. The rest, hindi na pag di ka mag-anak. Ba't papapasokin si Trillanes dyan? Masyado lang kinadala sa caption. Relax lang po, nasa loob lang si Dutz. Naghahanap buhay lang ang abogado niya. Tapos yung picture niya ito. Anong gagawin niyo kung yun ang kinapsyon niya tapos pinost niya yung luma niyang picture? Masyado kayong yung madali pala kayong madali kayong matrap. Madali kayong maprank ni Trillanes. Ano nangyari? Ito si Senador Robin Padilla, gumawa na naman ng nagdadakdak na naman nag-privilege speech. May ginawa pa hong fake news nga ito Sabi ni Robin Padilla. Siya si former President Rodrigo Roa Duterte. Siya po ay nasa Bartolina. Wala po siya doon. At wala siya doong nakausap. Wala po siyang nakakakwentuhan. Sabi ni Senador Robin Padilla, si Digong daw nasa Bartolina? Ano pinagsasabi nito? Sabi naman ni Attorney Cristina Conti, wala siya sa Bartolina. Disinformation ito. Meron bang Bartolina sa ICC court? Parang dito lang naman yata uso sa Pilipinas. Kasi yung mga Bartolina, di ba, yung batay sa mga pelikula, pagka nakipag-away yung bilanggo, para maituwid, para mapangaralan, magbago, hindi maging palaaway, hindi magsimula ng away sa kulungan, dadaling ka sa mas kulungang masikip, mainit, madilim. Di ba yun yung Bartolina? Sabi daw ni Robin, nasa Bartolina si Digong? Anong klaseng ito? Siyempre, pag narinig na naman ito ng mga follower ni Digong, ng mga DD-shit na hindi marunong mag-isip. Alam nyo naman mga DD-shit kung ano lang marinig dyan. Kung ano lang ihatag mo dyan, tanggap lang ng tanggap yan. Mag-iinit na naman ang mga damdamin yung mga yan. Tatay Digong! Nasa Bartolina daw. Hindi nila alam, disinformation. Gumagawa pala ng fake news ito si Senador Robin, ano sabi niya ngayon? Magkakaroon daw ng meron ito si Senador Robin Padilla. Basahin natin. Nag-ain si Senador Robin Padilla ng Senate Resolution number 141 na nag-uutos sa naangkop na komite ng Senado na magsagawa ng investigasyon kaugnay na di umano'y pagtalaga kay dating Senador Antonio Trillanes na magsagawa ng welfare check si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, International Criminal Court or ICC. Magsasagawa raw. Sino ba nagsabi nag-welfare check si Trillanes? Hindi ka ba naman tanga, Senador?
Wala naman sinabing si Senador Robin Padilla ay nag-welfare check. Wala nun. Ang nagbigay lang ng implikasyon nun, mga DD shit, pati ito si Pulong Duterte. Nagbigay sila ng sarili nilang implikasyon doon sa picture na ipinost ni Trillanes at ang caption, relax lang at si Dudes nasa loob pa at ang kanyang attorney ay nagtatrabaho pa. Sabay post niya ng picture niya. Eh ako naniniwala ko yung picture na hindi bago yun eh. Matagal na yan. Kumbaga nakakasar lang siguro ito si Trillanes. Eh sinakyan naman. Oh. Ay, ano ba yan? Ibig sabihin, Senador Robin, gagastos na naman ng Senado, budget, oras, para mag-hearing, para imbestigahan kung itong si Senador Antonio Trillanes nagpunta dyan sa kulungan ni Digong at nag-welfare check. Ba't mag-welfare check si Trillanes? Ano ba? Ang tanga po. Ano ba ito si Senador Robin, ano? Anong utak ba meron talaga to? Ano bang utak meron to si... pakinggan natin, mga kababayan. Gusto ko lamang pong sundan yung kahilingan po ng ating mahal na kapatid at Senador Jinggoy Estrada patungkol po sa kahilingan namin, sa resolusyon po namin patungkol po kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. At gusto ko lamang din pong kunin po ang atensyon ng ating mga kasama na kami po kasi ay nangangamba kasi meron pong mga usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw po sa The Hague. Oh. Ikaw na rin nagsabi may usap-usapan. Eh, anong gagawin mo? Sila gumawa ng implikasyon doon sa picture tsaka doon sa post. Ibig sabihin magpapaimbestiga ka sa Senate, bibigyan ng oras ito, gagastusan ito, siyempre magbubukas ng kuryente yan, bibigyan ng pagkain sa mga bisita, bibigyan ng oras, gagastusan ng Senate ito, siyempre pondo na naman ng Senate, pondo ng tax na naman ng taong bayan yan, para lang bigyan ng pansin ang implikasyon ng iba't ibang individual na tao. Ikaw, sa'yo na rin nanggaling may usap-usapan. Usap-usapan nino? Ng mga marites? Usap-usapan sa Facebook? Anong klase naman ito? Ano ba naman yan? At ang pinaniniwalaan po ng karamihan ay siya po ay nagpunta mismo sa kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nais lang po sana namin itong malinawan dahil matagal po akong nakulong sa Bilibid. Hindi po kailanman na meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. Yun po tingnan mo yung katangahan mo, sir. Alam mo, Senador Robin, hindi lahat ng naranasan mo sa Pilipinas iiral sa ibang bansa. Ikaw na rin nagsabi, matagal ka na rin nakulong. Sa Bilibid. Bakit sabi mo si Digong nasa Bartolina nakakulong? Kung talaga nakulong ka sa Bilibid, ba't hindi mo alam yung mismong standard ng detention center kulungan sa tinatawag na Bartolina? Ba't di mo alam yun? Tapos nagmamagaling kay At yung sinasabi mo, ang tagal ko na nakakulong sa Bilibid, walang taong dadalaw na hindi niya gusto papapasukin. Baka sa Bilibid yun. Yung umiiral ba sa Bilibid, umiiral sa dahig? Ano ba yan? Anong klase naman ito? Patuloy natin. Tatanungin ka muna ng gwardiya kung gusto mo bang makita itong taong ito. Yun lamang po, gusto lamang po naming malinawan kasi meron na pong matinding sakit si Tatay Digong. Sa kasalukuyan po, siya po ay meron ng tinatawag nating early signs of dementia. Kaya sana lang ganyan po talaga, Senador Robin, pag tumatanda, nagkakaroon na, lumulutang na iba't ibang sakit. Lahat naman ganyan. May sinasabi, sobrang payat daw. Ano ba gusto nyo? 82 years old? Chubby pa? Anong gusto nyo? 82 years old? 82 na raw si Digong, di raw 80. Anong gusto nyo? 82 ang isang tao? Macho pa? Makisig? Maliksi? Nirereklamo na lang, nakulong daw, matanda na. Ilang taon ba si Digong nung naging presidente? Ilang taon ba si Digong nung nagkaroon ng war on drugs, extrajudicial killing? 70 plus na.
Matanda na yun. O, kaya nakulong din siya na matanda. Ano ba? Ayan, gusto ho ni Senador Robin Padilla na paimbestigahan daw, no? Paimbestigahan daw itong usap-usapan daw na si Trillanes ay ginawang, kumbaga dumalaw ho dyan sa kulungan, ni Digong, nag-welfare check daw. Ang batayan niya, yung mga usap-usapan daw. Hindi mo malaman kung sino yung nag-uusap-usap na yon. Pero si Trillanes, wala hong siyang sinabi na nag-welfare check ho doon. Nag-post siya ng picture niya at ganoon ang caption. Binigyan nila ng spekulasyon. Ako, naniniwala ako, yung picture na ho yun luma. Nang-asar lang. May mga kumagat lang, may mga sumakay lang. Okay mga kababayan, kita-kita ulit sa panibagong vlog. Bye-bye po.